Okay, so let's all stand please and let us open our Bible in the book of Philippians chapter 4. Let us read from verse number 4 up to verse number 8. Again, so that is Philippians chapter 4, verse 4 to verse number 8. Amen. Tingin ko yung speaker natin nahawa sa akin, umuubo na rin. Ay, thank you. Philippians chapter 4, verse number 4 to verse number 8. Let us read responsibly. Okay, Sister Arnie. Ako po sa verse 4, kayo po sa verse 5, and so on. But on verse number 8, we will read all together. Okay, andyan na po kayo? Amen. Philippians chapter 4. And here's what the Bible says. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Altogether, Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. on these things. Let's pray po. Father in heaven, salamat po sa pagkakabasa ng inyo pong salita. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng sapat na talino at pangunawa, O Diyos. Lalo't higit, Panginoon, ang mensahero na inyo pong gagamitin. Nawa po, Panginoon, kayo po ang makita sa likuran ng pulpito po na ito at kayo po ang maluwalhati. O Diyos, gamitin niyo lamang po akong isang instrumento at ang mga salita po ninyo, Panginoon, ang tunay po naming tanggapin. Hindi ang salita ko, O Diyos, hindi ang aking opinion, hindi ang aking perspective, but your word, O God. So Lord, thank you, Lord, for your people. Thank you for this church. Thank you for their faithfulness. At nawa po, Panginoon, sa aming paglilingkod at pagtatapat, ay makapaghatid po kami ng kaluguran sa inyo. Salamat po, Diyos. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo po lahat ay nakakaupo na po. Okay, the title of the message, Stewarding Our Thoughts. Stewarding our thoughts. Okay? Last Friday, I was given an opportunity to preach about the importance of our mind. Okay? The importance of wisdom. At alam nyo na mga kapatid, ang ating Christian life, it is founded upon wisdom. So wisdom is very, very important. The way you think will later on will reflect in your life. Because the battle starts here. Dito nang gagaling yan eh. Dito nagsisimula yan. So, alam mo yung bago mo gawin ang isang bagay, most likely, that is just a result of what happened here. Okay? So, it's very important to really check our mind. You check your heart palagi. No? And dapat ma-filter natin kung ano yung pumapasok sa ating isipan, and we have to guard what we entertain. That's very important. Because if you are victorious here, kapag dito pa lang nagtagumpay ka na, ay yung panlabas madali na siguradong magtatagumpay ka rin. Okay? So this morning, let's talk about stewardship of our thoughts, stewardship of our mind. And when we talk about stewardship, kadalasan meron tayong tatlong tatlong outline, di ba? Yung sikat na outline. Ano yun? Yung time, talent, and treasure in regards to stewardship. But in reality, ang stewardship, it is in all areas of life. No, you have to steward your trials. You have to steward your testimonies. You have to steward your life. And obviously, we have to steward our thoughts. Pati yung pag-iisip mo, kinakailangan, alagaan mo. And when we say stewardship, no, mga kapatid, according to 1 Corinthians chapter 4, verse number 1, it is required for steward that a man be found faithful.
When we say steward, ibig sabihin, ikaw ay katiwala lamang. Yun ang steward. Okay, hindi ikaw yung may-ari ng kumpanya, manager ka lang. Okay, meron talagang nagmamay-ari nun. And according to Psalms chapter number 24, verse number 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, they and that therein. Okay, pati yung lahat ng nakatira sa mundo, lahat yan pagmamay-ari ng Panginoon. Therefore, knowing that principle, pinapaalala po sa atin, lahat ng bagay na meron tayo, whether our resources, whether our family, pati yung family po natin, our work, okay, yung talents po natin, lahat yan ipinagkatiwala lang po ng Diyos. Okay, kaya dapat hindi mo sasambahin yung trabaho mo. Hindi. Tubig. Okay, hindi mo sasambahin yung pamilya mo. Mahalin mo ang iyong pamilya. Tama po yun. Pero wag natin silang ilalagay doon sa posisyon na hihigit sila sa Diyos. Because everything na meron po tayo, it is only entrusted. Ipinagkatiwala lang po ng Panginoon sa atin. So this time, let's talk about the stewardship of mind. Alam niyo po, may mga pag-aaral, yung mga physical na karamdaman, alam niyo po kung anong punot dulo? Stress. Stress. Mga physical na karamdaman, mga cancer, mga iba't ibang sakit. Ang punot dulo niyan, ngayon lang nila napapatunayan sa medicine, sa science, pero ang punot dulo ay stress. Okay, the way you think. Stress. Worry. Yes, dangerous yan. Meron niyang lason, may toxin yan na nakakaapekto sa ating mga katawan. Hindi po ba? Pero ang Bible, matagal na niyang recognize yan. Kaya ang sabi niya, a merry heart, ang masayang puso, do it good like a medicine. Diba? Matagal nang ni-reveal sa atin ng Bible eh. Okay? Maganda dapat yung laman ng ating puso. And that is why you have to filter. Kinakailangan sasalain mo. Kasi kapag iniingatan mo pala yung isip mo, naiingatan mo rin ang iyong katawan. Pag naiingatan mo yung katawan mo, mas nagiging available ka para sa mga taong mahal mo. No? Paano ka naman makapagtrabaho kung meron kang sakit? Hindi ba? Paano ka naman makapagtalagang kahit anong sipag mo kung meron kang karamdaman? Medyo mahirap. So, alagaan natin yung ating isipan. Actually, there are two kinds of stress na mga kapatid. Maraming dahilan, but when you boil it down, when you get the trust, no? When you get the main point, there are only two kinds of stress. Number one, the one you can control. Okay? And number two, or the one that you can avoid. And number two, the one that you have no control over it. Okay? Ano yon? Anong ibig sabihin nun, no, mga kapatid? Sometimes, yung mga problema natin, maiiwasan naman kung hindi ka tamad. May mga ganon. Kaya ka nai-stress, naku, deadline ko na. Eh, isang buwan na binigay yan eh. Hindi ba? So you can, alam mo yon, kung hindi ka procrastinated, di ba? Kung di tayo lazy, kung di tayo tamad, wala sanang stress. Okay? And alam nyo, maililigtas natin ang ating mga sarili sa, alam mo yon, sa rush, sa worrying, kung matalino tayo sa paggamit ng ating mga resources. Okay? Maililigtas mo yung sarili mo. Kaya lang, minsan, may mga hindi mo pinlano, hindi pinag-isipan, hindi ba? May mga dumating na problema na produkto ng sarili nating kagagawan, nagre-resulta ng stress sa atin. Pero pangalawa, may mga stress din na hindi mo talaga control. Halimbawa, namatayan ka, hindi mo control yun. Okay? Nagkaroon ka ng karamdaman na napaka-healthy mo naman. Di ba? Nag-gym, nag-exercise, healthy foods, diet. Pero nagkaroon pa rin ng sakit, hindi mo na control eh. Hindi po ba? So there are two kinds of stress. Pero malaki yung magagawa if we can steward yung mga bagay na kaya nating kontrolin at yung mga hindi mo kayang kontrolin, ibibigay mo lang talaga sa Diyos yun, no, mga kapatid. Pero, dun sa mga bagay na kaya mong kontrolin, dapat maging mapagkatiwalaan ka doon. Bakit? Para hindi siya nagre-resulta ng kamalian. No? Para di ka masyadong nai-stress. Dalawang bagay kung paano nagre-respond ang tao sa stress. Number one, negatively. Okay, you can respond negatively and kapag nag-respond ka negatively,
tandaan mo, hindi na-solve yung problema. Right? When you respond negatively. Halimbawa, somebody hurt you, if you hurt them back, it will not solve the problem. Alam mo yon? Kapag kami mga tao na nagiging dahilan ng ating stress, and then ang puso mo, vengeance, it will not solve the problem. Mas lalala lang. Hindi po ba? Dapat matalino tayo dyan eh. But if you respond positively, pinaubaya mo sa Panginoon, ipinanalangin mo, at least hindi na dadagdagan yung problema. And then looking forward for solution, no mga kapatid. So you have to guard your mind. You have to guard your thought. Again, pag nanalo ka dito, panalo ka na rin. The battle starts here. Okay? Mabuti na lang ang Bible, no mga kapatid, God is a God of wisdom. Mabuti na lang that the God that we serve is a God of wisdom. Kaya matalino ang Diyos eh. At ang Diyos, hindi niya tayo binigyan ng buhay na walang gabay. Okay? And that is why nandirito po ang salita po ng ating Panginoon. Naririnig niyo po ba ako sa likuran? Naririnig po ba ninyo ako? Parang ang dating sa akin, siguro sa akin lang mahina, no? Okay, pero rinig po ninyo ako dyan sa likod. Okay, so rinig din po ninyo yung pamamalat ng aking boses. Okay? Okay, so alam po ninyo, ang Bible, talagang isinulat po iyan para maging gabay natin. And very interestingly, itong Philippians, no, itong Philippians, devotion ni Brother Peter, congratulations, kanina, nag-first time devotion siya. Panoorin niyo sa live, ang ganda ng devotion, parang preaching. Okay? Ubus yung 30 minutes eh. 30 minutes yung devotion. 8 siya nagsimula, 8:30 rin natapos. Ang galing. Parang preaching na. Pinasa ko tuloy dun sa Love of His Life. Okay. Siyempre, pagka-proud ka, dapat. O, di ba? Okay? So, ganun yun, no, mga kapatid. Okay? So, yung Philippians, katulad ng devotion kanina, it is written in prison. Oh, let's talk about stress. Di ba? Let's talk about worrying. The Philippians is written in prison. Okay? Bakit siya nakulong? Kasi ginawa niya yung tama, nangaral siya ng Ebanghelyo. Okay? When you read the book of Acts, pinagkaisahan siya ng mga Hudyo dahil sa kanyang pangangaral. And then as a result, pinakulong siya. Yung Philippians, kaya ito po yung resulta ng kanyang pagkakakulong sa Roma ni Apostle Paul. Dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, let's talk about stress. Di ka ba ma-stress niyan? Yung iba na-stress, bakit? Kasi gumagawa ng mali. Okay? Yung sa sabungan, no? Brother, Sir Ray, no? Yung mastermind sa sabungan, na-stress na ngayon yun. Na-stress na. But yung stress niya, dahil sa paggawa ng mali. Hindi ba? Kulong yun, malamang at sa malamang. Pero sa Apostle Paul, yung stress niya sa paggawa ng tama. No? So choose your stress. Okay? Sa paggawa ng mali o sa paggawa ng tama. But you look at Philippians chapter 4. Basahin po natin, verse number 4. Again, sinulat siya sa kulungan. Let's talk about stress. Tingnan mo yung advice. Rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Okay? Parang si Nanay Salvi, pagpasok niya, tanong ko, sinampo lang ba yan, Nay? Rejoice. Okay? Rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. So look at that. It is written in prison, pero ang advice is to rejoice. Therefore, ang joy po natin, wala sa circumstances. Okay? Wala sa stress. But our joy is found in the Lord. Rejoice in the Lord. So this morning, I would like to share to you a couple of principles na kung saan mag-guard natin yung isip natin sa mga maling kaisipan. Okay? And that is very, very important. Number 1, on verse number 4. Makita natin, rejoice in the Lord, and again I said, rejoice. Number 1, think with praise. Think with praise. Okay? Mag-isip ka ng mayroong papuri. Again, Philippians is written in prison. And yet, ang sabi niya, rejoice in the Lord, and again I said, rejoice. Okay? Kumbaga, yung mga tao dumadalaw sa kanya eh. Right? Dumadalaw sa kanya. Pero imbis na siya yung pasayahin ng mga dumadalaw, ang nangyayari,
si Apostle Paul, yung nagiging encouragement sa mga dumadalaw sa kanya. Imagine that, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. And look at that, may dalawang bagay tayong makikita dyan. Number one, the object of our praise. And who is the object of our praise? Kanino ba nakasentro yung pagbibigay ng papuri? Rejoice in the Lord. Okay, the object of our praise is indeed our God. Kaya tandaan po ninyo ito, kung ang ating kaligayahan, matatagpuan po natin o una nating hinahanap sa mga bagay na ibinibigay ng mundo, ating trabaho, yung ating hobby, hindi hindi ako nakakasigarilyo, kulang ang araw ko. Alam mo yung kapag hinahanap mo ang iyong kaligayahan sa mga bagay ng mundo, I'm telling you, that is wrong. Okay? O kaya kapag ang kaligayahan natin nasa masaya ako, bakit? Kasi bagong sweldo ko. Okay? Pero pagka pecha de peligro na, malungkot na siya. Bakit? Pecha de peligro na. Okay? So our joy is not found in circumstances. Right? Our joy is not found on the things of the world. But rather, our joy is found in the Lord. You look at that. Kasi yung circumstances po natin, no, mga kapatid, it is changing, ever-changing. Your circumstances, ever-changing. And some of the time, hindi mo siya control. Pag na-lay off ka sa trabaho, hindi mo control yon. Maganda naman performance mo, kaya lang nagtaas kasi ng sweldo eh. Kaya natanggal yung ibang mga trabahador, di ba? That is the reality of life. Hindi mo control yun, hindi ka naman hindi ka naman nandaya, hindi ka naman kumuha ng and then nawalan ka ng trabaho, hindi mo control. Right? So rejoice not in circumstances, but rejoice in the Lord. Palala yung lalamunan ko. Kaya maganda yan para may effect, Brother Brian. Brother Brian, naghahanap ng effect sa sound. Pastor, wala bang echo yan? Ito yung echo, husky. May husky effect. Okay, the object of our praise is indeed the Lord. Number two, pangalawang bagay na makikita po natin, hindi lang yung object of our praise. Number two, the opportunity to praise. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Okay, so you rejoice in the Lord, not sometimes. Hindi kapag nasa mataas tayo, hindi kapag nasa ruro ka ng tagumpay, but you have to rejoice in the Lord always. Always. All the time. I'm not saying na mga kapatid na wala na tayong problem bilang isang Kristiyano. Hindi. Pwede nga ako magpa-contest ngayon eh. Okay, paramihan tayong problema. Pwede ka magpa-contest. Okay, but you rejoice. Ibig sabihin, mayroong kapanatagan sa ating puso. Amen. Hindi naman ibig sabihin na may problema ka, pero ngingiti-ngiti ka at gaganyan-ganyan ka ng buhok, parang may problema ako ngayon. Hindi po ganon. Okay? It is the assurance. It is the peace in our heart. Okay? It is the understanding that God is in control. Amen. Okay? And because you understand that God is in control, therefore you rejoice. Not in circumstances. Kaya ako na mga kapatid, I try to train myself not to focus in circumstances. I try. No, kaya kung mapapansin nyo si Pastor, parang walang problema si Pastor. Hindi po sa wala akong problema, but I try to train myself. No, syempre naaapektuhan tayo niyan ng mahal ng bilihin. Apektado ka niyan. Okay, yung mga gamit ng mga bata, yung pangkaraniwang stress of life, my future, apektado ako niyan, but I try to focus not on the circumstances, but in the Lord. Amen. Because the Lord, He is the only one that is constant. Magbago man yung sitwasyon mo, yung circumstansya, pero yung Diyos, hindi magbabago yan. Rejoice in the Lord always. Okay, so thank with praise. Again, okay, it makes sense? It makes sense po ba? Thank with praise. Kahit anong lagay ng buhay mo, papuri ka sa Panginoon. Lord, thank you. Thank you sa bigas, thank you sa tuyo na inaamoy-amoy namin. Lalo ko si Redford White, saka si Babalu. 1 linggo na yung tuyo, inaamoy nila. Thank with praise. Number 2, you look at that on verse number 5.
Let your moderations be known unto all men. The Lord is at hand. The key word there is the word moderation. Moderation. Anong ibig sabihin ng moderation? Pag naririnig mo yung salitang moderation, anong unang pumapasok sa isip mo? Alam mo yon, hindi mabilis. Pero hindi rin mabagal. Sakto lang. Diba? Tansya-tansya lang. Sakto lang. Moderation speaks of stability. Stable ka. Hindi ka sobrang ganon, pero hindi ka rin naman sobrang baba. Stable lang. Let your moderation made unto all men. Kaya number 2, naisip ko, number 1, think with praise. Number 2, think with poise. Ano yung poise? Yung maganda ka tingnan. Kaya yung dignified ka pa rin. Kapag may dumating na problema, hindi ka mukhang lugmok na lugmok. Okay? At kapag naman dumating yung pagpapala, hindi ka rin naman nag-hysterical. Right? Just poise. Steady ka lang. Stable ka lang. Trust in the Lord. Hindi po ba? Okay? When we talk about moderation, kaya ang isang Kristiyano na mga kapatid, especially yung mga matatanda ng Kristiyano, minsan naiisip natin, ako, alam ko na yan. Right? Kasi di ba pagka mga bagong ligtas, o kaya yung kagagaling sa church camp, o yung galing sa revival, they are very, very on fire. Talagang, on fire yan, on fire. Talaga, Lord, magsusuot ng buhay ko para sa'yo. Lord, talaga. Pero tayo mga nakakatanda, alam ko na yan, oy. Diba? Hindi dinidiscourage ko kayo ng mga kapatid. Kaya lang, nauunawaan na natin that there are times we are in the peak of our emotion. Kaya totoo yan, reality ng buhay yan eh. You are in the peak of your emotion. But later on, the emotion will subside. Okay, ganun din yung galit, yung inis mo doon sa katrabaho mo. Iinis ako sa'yo para ang tagapagmana ng kumpanya. Di ba? Okay, yung inis mo sa kayong galit, nagpipik. Nagpipik ka na sa akin. Umalis-alis ka sa harapan ko. Tatama ka na sa tamang nota. Kaya namumuro ka na. Pero later on, nagsasubside. Yun ang iingatan mo. Bakit? Kasi pag nandoon ka sa peak, doon ka nag-decide, tapos kang bata ka. Tapos ka, kahit sobrang saya mo, sobrang lungkot mo, sobrang galit mo, doon ka nag-decide sa peak of your emotion, tapos kang bata ka. Let the emotion subside para nakakapag-isip ka ng tama. Okay? That is poise, kapatid. That is poise. Kaya you make sure na hindi ka masyadong, alam mo yon, hindi ka galit. Hintayin mo, hindi ka masyadong masaya, hindi ka sobrang lungkot. No, don't do that. Hintayin mo mag-subside yung emotion so you can think carefully. Okay? Bakit ang emotion bulag yan? Wala sinisino yan. Kaya ang sabi po ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Okay? Kaya yung inis mo dun sa kapatid, yung inis mo dun sa yung anak, yung inis mo kani-kanino, yung galit mo kani-kanino, hintayin mo mag-subside yung emotion. Kapag subside na yung emotion, then we should deal it. Eh, tinan mo yung mga laseng, no? Mga laseng, di ba? Pagka mga laseng, gagaling mag-English, gagaling maghamon ng away. Kasi nung matapang dito, lumabas. Bakit? Kampi tayo. May matapang din dun sa kabila. Okay? So do not do that. Okay? Let the emotion subside. Rest. Ang tawag dyan, rest. Pahinga ka lang. Okay? Steady ka lang. Stay put ka lang. Rest. Number 1, rest in security. Rest in security. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Okay? Rest in the security. Security of God. Alam mo, kasi ang Diyos, wala naman siyang ibibigay na hindi mo kayang lagpasan. May lesson dyan. Rest in God's sovereignty. Okay? Minsan, ang ginagawa ko ng mga kapatid, halimbawa, may issue ngayon. Okay? May issue ngayon. You try to not to react negatively or positively. Just let it slow. Bakit? Lilipas ang araw. Ang araw magiging linggo. Ang araw magiging buwan. And then looking back. Okay, di ba may ganun tayo?
Yung mga dati natin pagkakamali, binabalikan natin, natatawa na lang tayo. Ginawa ko yun. Pinasukan ko yun. Nagpauto ako doon. Kinagalit ko yun. Diba, kinaano ko yun? Kinainisan ko yun. Diba, you look back. So, having that kind of mentality, kaya ngayon kapag may mga problem, may mga issue, you just let it slide. Slow, slow, slow. Bakit? Kasi baka may gawin ka na later on pagsisihan mo. Diba? Poise. Okay? Magagawa mo yan if you rest in security of God and rest in His sovereignty. Okay? Alam mo na God is in control. Think with praise. Again, think. Think. Number 2, think with poise. Number 3, on verse number 6. Anong sabi? Be careful for nothing. But in everything, by prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Think with prayer. Think with prayer. Again, 2 kinds of stress. The one you can control and the one that you cannot. Okay? The one that you can avoid and the one that you cannot control. And that is why, yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, ipapaubaya mo sa Diyos. But be careful, baka naman kasi kaya mo. Hindi po ba? Stewardship, that is very important. Okay? If you are doing things all over and all over again, do not expect the same result. Okay? Halimbawa, isang bagay, ginagawa mo palagi, and you expect the different result, that's ridiculous. Okay? May mga bagay na kontrolado tayo. Pero may mga bagay na hindi tayo control, ipapaubaya mo sa Diyos. Okay? Nababawasan yung level of stress mo, pero at the same time, hindi mo rin tinatanggal yung accountability sa iyong sarili. Halimbawa, ikaw estudyante. Oo, nagpe-pray ka. Lord, I'm praying for wisdom. Hopefully makapasa ako. Hindi ka naman nag-aaral. Di ba? Hindi ka naman gumagawa ng project. So control what you can control and give your best sa mga bagay na yon. Pero sa mga, alam mo yun, kahit nag-aral ka, hindi mo kontrolado kung magkakasakit ka. Di ba? Baka kako oras ng finals, doon ka tamaan ng karamdaman, hindi mo kontrolado yun Papaubaya mo yun sa Diyos. Pero yung kaya mo, give your best. Be accountable to God and to yourself, pati sa mga tao. Think with prayer. Okay? And when we think about prayer, you look at that on verse number 6. Be careful for nothing. Anong ibig sabihin po nun? Request without worry. Request without worry. Bakit pinaubaya mo sa Diyos Binigay mo sa Panginoon. Okay? Hinawakan mo yung kaya mo, yung hindi mo kaya, isinuko mo sa Panginoon. Request without worry. At kapag nasa kamay na ng Diyos yan, huwag mo nang kunin. Nasa kamay na ng Diyos Ano ibig sabihin mo, Pastor, na huwag ko nang kunin? Diba, ibig sabihin, pag pinagkatiwala mo na sa Panginoon, isuko mo na talaga sa Diyos yan. Hindi po ba? Kaya yung hindi ka masyadong nagwo-worry. Okay? Pinaubaya mo sa Panginoon. Look at this. Ang sin, mga kapatid, pag nakaramdam ka ng takot, hindi kasalanan yun. Bakit? Patunay yan na tao ka pa rin. Kaya nakaramdam ka ng takot. Hindi po kasalanan yun, no, mga kapatid. Okay? It is an indication that you are human. Hindi kasalanan yon. Ano yung kasalanan? Ang kasalanan, yung natakot ka, tapos hindi mo piniling magtiwala sa Diyos. Yun ang kasalanan, kapatid. Kasi pwedeng natatakot ka Hindi ba? Pero, nananalangin ka sa Panginoon. Lord, natatakot ako ngayon, pero gusto ko magtiwala sa'yo. Hindi kasalanan yon. Fear is normal. But if you allow fear to control your life, fear na hindi ka na nakapaglilingkod sa Panginoon dahil sa takot, fear na baka i-reject ka ng mga tao kung sino-sino pa man, hindi natin nakukonsider ang Diyos, yun ang kasalanan, kapatid. Okay? So you look at that, request without worry. And next, request with thanksgiving. Ano sabi ng verse number 6? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kailan ba dapat nagpapasalamat ang isang Christian? Okay? Sa lahat ng bagay. Lord, thank you sa problema. Yes. Salamatan mo kasi another opportunity to grow.
another opportunity, another lesson learned. Lord, thank you sa trials. Di ba? Karaniwan kasi, pinasasalamatan lang natin ng Panginoon pag may bago tayong laruan, pag may bago kang bahay. Hindi masama ang mga bagay na yan inherently. Kaya dapat naman talaga pasalamatan natin ng Diyos sa mga bagay na bigay niya. Pero what about trials? What about troubles? What about tribulation? You thank God pa rin. Kasi bakit? May mga jewel dyan eh. Ang tawag ko dyan, kapatid, gifts in dark packages. Yan ang tawag ko dyan. Gifts in dark packages. Yan ang tawag ko dyan. Regalo na sa maitim na balot. Kaya kasi may lesson doon eh. Hindi po ba? May mga lesson po doon sa request with thanksgiving. You look at that. Alam niyo yung worry, kapatid, kalawang yan. Yung worry. Kalawang sa pananampalataya ng isang Kristiyano. Worry will corrodes your faith. Kalawang yan. Paano mo strengthen ang faith mo? Sa pamamagitan ng pananalangin. Lord, please. Lord, di ko to kaya. Kapatid, prayer works. Prayer works, I'm telling you. So think. Okay? Train yourself to think with praise. Train yourself to think with poise. Train yourself to think with prayer. Verse number 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Think with peace. Think with peace. Kapayapaan. Think with peace. Okay, meron dalawang uri ng kapayapaan sa Bible. Ano po yon? Peace of God and peace with God. Peace of God, ibig sabihin po noon, yung kaligtasan mo. Dati, kaaway ka ng Diyos. Bakit? Anak tayo ni Satanas dati. John 8:44, that is the hard pill to swallow. Alam po ninyo, anak tayo ni Satanas. Kapag di tayo tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, naturally speaking, anak tayo ni Satanas. Kahit relihiyoso ka, kahit mabuti kang tao, anak ka ni Satanas. But once you accepted the Lord Jesus Christ, anong sabi? You will become born again into the family of God. Kaya ang anak lang ng Diyos, according to John 1:12, yung mga taong tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya kung di tayo anak ng Diyos, anak tayo ni Satanas dati, kaaway tayo ng Diyos. Hindi po ba? But once you got saved, once you accepted the Lord Jesus Christ, nagkaroon ng peace of God, kapayapaan. Pastor, ano yung pangalawa, yung peace with God? That is your Christian walk. That is your Christian life, kapatid. Kaya habang lumalakad ka sa buhay Kristiyano, meron kang kapayapaan. Kaya sabi nga it is not the absence of trouble. Peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ in our life. Kaya again, real peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ in our life. Okay? Nandoon po ang tunay na kapayapaan kapag meron kang Kristo sa iyong buhay. So think, always think that way. Lord, kasama kita, Lord. Lord, nandirito ka. Lord, gabayan mo po ako. Lord, I recognize your presence. Think with peace. Okay? And lastly, verse number 8, you look at that. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things of good report, if there be any virtue, if there be any praise, look at that. Think on these things. Think on these things. Number 5, think with purity. Think with purity. Excuse me. And what is purity, no, mga kapatid? We are given definition ng purity. It is true, look at that. It is honest. It is just, makatarungan. It is lovely, kanais-nais. It is good report, magandang patotoo. It is virtue, kabutihan. It is praise, kapuri-puri. Okay? That is pure. Think on these things. Isipin natin kung paano natin ma-achieve ang mga bagay po na yan. Okay? Whatsoever things are true. Totoo. Word of God. Okay? It is not the emotion that should control a believer. It should be the Word of God. Okay? Alam niyo mga kapatid,
yung facts, faith, feelings natin, na lesson natin, nakarating na ng Bible School. Okay, first lesson namin, practical doctrine, facts, faith, feelings. Bakit? Magandang standard ng pamumuhay ng isang mananampalataya. We should be controlled by the Word of God. We should be submitted by the principles of the Word of God. Okay? Humble dapat tayo sa prinsipyo ng salita ng Panginoon. Again, our emotion, wag mo siyang gawing barometer ng faithfulness mo. Okay? Hindi porke masaya ka, spiritual ka. At hindi porke malungkot ka, carnal ka. Sometimes, sabi ko nga, there is loneliness in spirituality. Malungkot, bakit? Lalayuan ka. Bakit? Pag manindigan ka sa Panginoon, syempre may mga taong ayaw, lalayuan ka. It's lonely in spirituality. Okay? But again, our standard should be the Word of God. Okay? Not our emotion. Okay? That is the description of pure thought. And how we can develop a pure thought? How can we develop? By simply think on these things. Think on these things. Okay? Last Friday, I preached about learning and unlearning. Okay? Totoo yun. As a Christian, we have to learn new things. Learn. Learn new things. But again, we have to unlearn some or all bad things na natutunan natin. Okay? Dapat matalino tayo dyan. Yes. Okay? I-capture natin ang lahat ng bagay na dapat nating matutunan. But, let us surrender. Let us unlearn yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. So think. Train yourself to think, kapatid. Train yourself. You make sure na hindi ka padalos-dalos. There are a lot of consideration. Think. And I'm telling you, if you are victorious here, you will become victorious in life. Recap ko na mga kapatid, and this will be the end. Number 1, think with praise. Okay? Number 2, think with poise. Number 3, think with prayer. Number 4, think with peace. And lastly, number 5, think with purity. In our conclusion, mental discipline. Okay? Yes, yan ang tawag dyan. Mental discipline. Mental discipline doesn't come easily. Hindi madali yun, kapatid. Okay? But it does simplify your lives. Facts, faith, feelings. Kapatid, niligtas tayo ng facts, faith, feelings. Hindi mo siya madali, but padadaliin niya ang buhay mo. When we bring negative and untrue thoughts, okay, into captivity and turn our focus toward that which is virtuous and praiseworthy, we experience the incomparable freedom of renewed mind. And woe, what freedom it is. Kapatid, isuko daw natin yung alin, mga untrue, okay, yung mga hindi totoo, and negative emotion, negative mentality. Isuko natin. At hayaan natin na punuin tayo ng tamang mentality na nanggagaling sa salita ng Panginoon. And what will happen? You will experience freedom. Freedom. Okay? And again, what freedom it is. Stewarding our thoughts. I hope, mga minamahal, sana natututo tayo sa message natin ngayong umaga po na ito. Okay? Make sense po ba? It makes sense? And I hope the message will become our guide sa pamumuhay po natin. Okay? Don't be affected by your emotion. Do not be easily, alam mo yon, yung tosto and fro ka. Don't do that. Don't do that. Always think carefully. Okay? Stewarding our thoughts. Okay? Tayo po lahat, tayo mo ko. At tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Thank you, Lord, for the message. Salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na nawa po, bigyan niyo po kami ng right mentality sa mga bagay-bagay. And we know that right mentality will later on will produce right decision. And right decision will later on produce proper emotion sa amin. Lord, tulungan po ninyo ang aming puso, ang aming isip, na isipin lamang namin ang mga bagay na totoo, ang mga bagay na pang-iyo,
at ang mga bagay na makakabuti po para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Lord, help us to be wise. Help us to be wise. This is my prayer in Christ's name. Amen. Manatili po tayong nakayuko habang umaawit po si Sister Kim ng awiting paanyaya. And let us meditate upon the Word of God in this morning. Kung meron kang nais isuko sa Panginoon, Lord, I'm sorry for negative thoughts. I'm sorry for negative mentality. I'm sorry for allowing my emotion get the better of me, Lord. And Lord, thank you for the message. It helps me, oh God, to train my thoughts and to train our mind so that we can serve you properly. Yes, God is good. In my life, I feel blessed beyond my wildest dream. Where I go to sleep each night, though I had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Amen. Okay, let us close our worship in prayer. Lord, thank you for this day. Thank you, Lord, for the privilege of listening your word. Thank you, Lord, for our candidate for baptism. And thank you po for Victorious Sunday na pinagkaloob niyo po sa amin sa araw po nito. Thank you po for our visitors. Nawa po, Panginoon, ay naging malinaw sa bawat isa, sa lahat po sa amin na narito, ang inyong pong salita na naipangaral sa oras po na ito. Lord, we bring back the glory and victory to you. In Jesus' name, our Savior. Amen and amen. God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dream when I go to sleep each night. And as we put our special offering, tayo. The special offering is for our preparation for the upcoming medical and dental mission this coming September 6. So sa lahat po na narito, whether you are visitor members, it is free. Medical dental mission, libre po ang pabunot ng ngipin, libre ang pa-check up, pati yung mga gamot, libre po yon. It is a partnership with us and Bethany Baptist Church Makati. So that is September 6. And everybody is welcome. Lahat po ng community natin, lahat po ng mahal natin sa buhay, you are very much welcome. September 6. And that is why nagpe-prepare po tayo. Siyempre, yung mga doktor, yung mga nurse, at siyempre lahat na nandito, na mga kapatiran, pakakainin natin lahat yan sa September 6 ng breakfast, lunch, and merienda. Oh, yan. Kutsinta. Yan, praise the Lord. Kutsinta. Okay. And pares. Okay. Sa September 6 po yan, medical and dental mission. Tay. Habang po nag-ano tayo sa ating pagbibigayan, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa message na kung saan tuturo sa atin kung paano natin pamahalaan yung ating mga kaisipan. Nawa po, lagi nating maalala na ang Diyos ang siyang pinakamataas sa lahat. At atin pong ipagkatiwala sa Kanya yung ating mga isipan. Maraming salamat po sa message na kung saan ipinagkaloob sa atin ng ating pastor sa pamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin.
Amang Diyos na dakila ng makapangyarihan sa lahat, muli Ama, sa oras na ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga aral na amin pong narinig mula sa devotion, mula sa mga Bible studies, sa preaching, na kung saan ito po ay nagbibigay sa amin ng tunay po na kami maging matagumpay, maging malakas sa amin pong pananalig po sa inyo. Lord, kami po ay nagtitiwala sa inyo sa lahat ng oras. Kayo po ang lumikha sa amin. Kayo po ang aming uuwian. Maraming salamat sa mga aral na pinagkaloob niyo sa amin sa tuwing kami po ay magtitipon, lalo na po sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord. Nawa po patnubayan mo ang lahat, lalo na po ang mga nag-aaral ng iyong salita sa Bible College, mga naghahanap buhay mong mga anak, lahat po na mga bagay na amin pong mga natutunan ay amin pong may apply sa amin pong buhay. Lord, maraming pong salamat po. At sa pagtatapos namin sa oras na ito, amin pong dalangin ang inyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Lord, dalangin po namin ito sa inyo. Sa tayong pangalan lamang po ng bugtong na anak na walang iba, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, thank you so much po. And we have our baptism. Okay, right after ng ating morning service, Sister Girlie, pwede ka na po magpalit kung gusto mo magpalit ng baptism na na lang, pa-assist na lang si Sister Girlie. Okay, and ako rin magpapalit din ako ng pwede kong basahin. Meron po tayo